Ganitong Bluetooth speaker niyo ba? Ganito, ayaw na magcha-charge. Bali, ito yung IC, ito yung sira. Bali, galing po ito sa charging pin, papunta, ang output niya is papuntang battery. So, kaya hindi siya charge kasi sira na yung IC. So, paano ito trouble? Tara, sabayan niyo ako. Let's go! So, hello mga katek, good day. Panibagong video naman tayo. So, for today's video mga katek is meron po tayong rechargeable Bluetooth speaker. Malaki ito. So, yan. Napakalaki nito. So, yan. Ang brand niya is Zasma. Dalawang speaker. So, ang problema nito is ayaw na mag-power on, ayaw na mag-charge. Ano bang sira nito is ganito lang IC. So, paano ito trouble? Ganitong IC mga katek is hindi na siya pwedeng palitan kasi walang nagtitinda, walang available na pisa mga ganitong pisa. So, ang gagawin natin is i-jumper lang natin ang in papuntang out. So, tara, let's go. Okay, para maintindihan natin is ito yan, oh. Dito sa charging pin is meron itong dito sa negative at ito yung positive. Positive ito yung dito. Papunta ito dito sa dito. Ito yung input. Ang output naman niya is papunta dito output. Ito papunta ito sa battery. Bali ito yung saksakan ng battery. Ito. Papunta itong battery. So, ganito yan dito. Connected lang siya. Papuntang positive sa battery. So, ang kailangan lang natin is i-jump or lagyan lang natin ng diode. So, ang ginawa natin is lagyan ng diode. Kasi kapag ganitong IC ang gamitin natin, kapag ganito ng IC is walang stock o walang available kasi walang natitinda ng ganito is kaya lang i-jump natin gamit ng ating diode. Why dilagyan natin ng diode? Ang purpose ng diode is yung 5 volts niya is kapag in-out na niya lagyan ng diode is hindi na siya 5 volts, magiging 4 volts plus. Mas okay yun kasi hindi yung masyadong mataas. So dito lang, lagyan lang natin pupunta dito. Tara, let's go. So yun mga katek, so yan. I-zoom in natin para makita natin. So yan. Bali, ang input nito, ito yung input niya, galing po dito sa may positive output. Jinumper ko na lang papunta sa battery. So yan, sa pag-jumper mga katek o sa pinagbawal na technique, so dapat ingat po tayo ha. Ang liit ng mga pisa nito, wag lang i-short kahit saan dyan, baka masisira ang buhay natin. So yan, ito na oh, pupunta dito. So tara, test natin. Let's go. So yan, nakasaksak na po yan dito. I-on natin yung switch. So yun, kita nyo mga katek, umaandar, gumagana. So test natin, kunin na yung battery. Ito yung battery, kunin natin to. Kinukuha ko yung battery. So yan, battery. So titest natin ulit. So yun, meron na. FM Tender. So yun. Sa tanan, mga Kaloy Center. So yun. So yun mga katek. Bale, gina-jumper natin kasi hindi po tayo makabili ng mga ganyang IC kasi sabi ng customer gusto niyang maayos talaga ito. So,
ginagawa natin na i-jumper lang natin. So yan. At kung bago pa kayo sa akin channel mga katik, kung napadaan lang po kayo sa akin video, paki-subscribe naman and click ang notification bell para updated po tayo sa panibagong video. Video is about tutorial about electronics, basic electronics, electrical at mechanical. By the way mga katek, sa ganitong senaryo, kapag masisira ang mga IC papuntang battery, possible nga na discharge ng battery. So, ititest natin. Ilalagay nyo lang yung tester sa volts. So, yan. Ititest natin kung meron pa ba siyang power o meron pa ba siyang voltahe. Dito po tayo sa positive to negative. So, yan. 0.22 na lang. So, wala na. 0 na siya. Dito naman sa isa naman niya. So, test natin ulit. Sa positive to positive, negative, so negative. 0.050. Wala na. Patay na. Wala na siyang power. Unlike na itong tinetesting natin kanina, ito yung tinetesting natin. Meron po tayong battery na tinetest ko dito. Test natin kung ilang power ba ito o ilang voltahe pa ito. So yan, meron pa 3.38. Bali, kapag masisira ang ating IC, nadadamay talaga ang ating battery.